Sa mga hindi nakatapos ng kolehiyo pero gustong magkaroon ng degree, nilagdaan na ang isang batas na sagot sa inyong pangarap basta may sapat kayong work experience. Kung paano, alamin sa pagsaksi ni Darlene Kai. Inilabas na ng PSA ang listahan ng mga trabahong may pinakamataas na arawang sweldo ngayong taon. Nauuna riyan ang mga manager na may average na kita na 1,300 pesos kada araw. Sunod ang mga nasa armed forces at mga professional na may kinalaman sa science, social science at iba pang mga larangan. Karamihan sa mga trabahong tulad nito, requirement ang diploma sa kolehiyo. Kaya naman ang hihinayang si Angeline na hindi natapos ang kursong business management dahil kailangang magtrabaho agad para sa pamilya. 10 taong siyang nagtrabaho sa sales, 5 taon bilang barangay health worker at ngayon ay isa ng barangay secretary. Hinahanap college graduate, kailangan at least 2 years to 3 years course bago ka makapag-apply. Eh syempre hindi naman. Pero posibleng makatulong kay Angeline ang bagong lagdang Expanded Tertiary Education Equivalency and Accreditation Program o ETIAP Act. Dito magkakaroon ng mekanismo para kilalanin ang mga dati ng pinag-aralan, pati kaalaman at karanasang nakuha sa trabaho o ibang training at ituring itong alternatibo sa college classes para makakuha ng kapantay na bachelor's o college degree. Pwede yan para sa mga Pilipinong edad 23 pataas, may high school diploma at 5 taon o higit pa sa isang trabahong may kinalaman sa gustong makuhang college degree. This is important because your work will be evaluated and credited as units in your degree program. Maaaring mag-apply sa isa sa mahigit 100 ETIAP authorized schools na nakalista sa CHED regional offices para ma-assess kung sapat ng unit ang experience mo. Kung lumabas na kailangan pang mag-take ng dagdag units o subjects para sa isang degree, pwede namang mag-night, weekend o online classes. Kung tutuusin, hindi naman na raw bago yung ETIAP dahil may executive order na ukol dito noon pang 1996. Pero ngayong may batas na ay mas mapapalawak at mas mabibigyang pondo raw ito ng pamahalaan para mas marami rin ang makinabang. Target daw na madoble ang mga kolehiyo at universidad na nag-aalok ng ETIAP. Noong executive order pa lang ay mahigit 41,000 ng ETIAP graduates mula 1999 hanggang October 2024. Ang bagong batas, kasabay ng patuloy na mga hakbang ng gobyerno para paramihin ang trabaho sa bansa. Sa pinakabagong tala ng PSA, bahagyang bumaba ang porsyento ng mga walang trabaho noong Enero kumpara sa parehong buwan noong 2024. Mula sa 4.5% noong January 2024, 4.3% na lang ang unemployment rate sa bansa noong January 2025. Pero mas mataas yan kumpara sa 3.9% noong October 2024. Para sa GMA Integrated News, ako si Darlene Kai, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.